I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you. Shoutout kila Jemar Balneg, Renz BTV, King Koy, Fantastic Worm, Elbo Abalora. Salamat sa inyong mga suporta mga kaprakti. Yung iba nalilito, lalo na yung mga baguhan sa pagpapalaki ng katawan. Ano raw ba ang dapat unahing gawin? Bulking o cutting? Simple lang naman yan mga kaprakti. Kung ikaw ay baguhan pa lamang, never mong gagawin ang cutting sa simula ng yugto ng iyong pagpapalaki ng katawan. Mataba ka man, katamtaman ang pangangatawan, lalong-lalo na kung ikaw ay payat. Biruin mo, payat ka na nga tapos magkakating ka pa. Ano ang kalalabasan mo nun? Pwera na lang siguro kung hindi niya alam ang ibig sabihin ng cutting. Para sa mga hindi nakakaalam, ang cutting o cuts ay ang proseso ng pagtutunaw ng taba sa katawan o tinatawag ding fat loss. Pero magkaiba ang fat loss sa weight loss. Sa fat loss, ang taba mo lamang ang tutunawin mo at dapat manatili ang iyong muscle. Samantalang ang weight loss, ito yung wala kang pakialam anuman ang matunaw sa katawan mo, taba man yan o muscle. Dahil ang gusto mo ay pumayat. Ibig sabihin, ang fat loss o cutting ay ginagawa ng mga may malalaki na ang muscle, pero may mga sobrang taba sa katawan. Samantalang ang dapat gumawa ng weight loss ay yung mga taong matataba, kung ang gusto niya lang ay pumayat. Ang bulking naman ay ito yung proseso na madadagdagan ka ng muscle, konting taba, at maging ng iyong bigat o timbang. Kaya, kung ikaw ay payat, hanggang sa katamtaman ang pangangatawan, bulking ang dapat mong gawin. At hindi dapat ito ginagawa ng mga matataba dahil mas lalo lang silang lolobo. Oh no! Meron dalawang klase ang bulking. Ito ay ang lean bulking at dirty bulking. Ang lean bulking ay gusto niyang lumaki ang kanyang katawan nang hindi masyadong tumataba. Ibig sabihin, dito sa lean bulking, lalaki ang katawan mo mula sa mga muscle na tutubo sa'yo. Samantalang sa dirty bulking, lalaki rin ang katawan mo dito. Pero, magkakaroon ka rin ng medyo mataas na porsyento ng taba sa katawan. Ibig sabihin, sa dirty bulking, 50% muscle, 50% taba ang tutubo sa katawan mo. Well, syempre, pwedeng mabago pa ang porsyentong yan, depende sa inyong kakainin. So ngayon, naunawaan na natin yung kaibahan ng cutting at bulking. Kaya, alam mo na kung ano ang pipiliin mong gawin para sa iyong katawan. Dahil mas marami ang mga payat ang nagpupunta sa gym, kaya pag-usapan pa natin ang tungkol sa bulking. Nagkakaiba ang lean bulking at dirty bulking sa mga pagkain na dapat niyang kainin. Pero, pagdating sa workout program, ay hindi na mahalaga kung pareho o magkaiba sila sa lean o dirty bulking. Minsan kasi, depende ito sa kakayanan ng taon sa pagbubuhat. Pero madalas, hindi nakakaepekto ang workout program sa bulking o maging sa cutting. Dahil ang pinakasikreto talaga dito ay sa iyong mga kinakain. Lean bulking o dirty bulking man yan, dapat ay naka-calorie surplus ka. Ibig sabihin, mas mataas o mas marami ang calories ang dapat mong ipasok dyan sa katawan mo. Ito ay sa pamamagitan ng iyong kakainin. Ibig sabihin din ito, mas marami ng konti ang kakainin mo. Bagaman mas maraming calories ang dapat mong kainin dito, kunin mo ang mga calories na ito mula sa protina.
gaya ng itlog, manok at isda. At sa complex carbohydrates gaya ng kanin, kamote at patatas. Iwasan mo ang mga calories mula sa simple carbohydrates gaya ng cakes, chocolates at iba pang matatamis na pagkain at inumin. Sa ganitong paraan, maiiwasan nating magkaroon ng mataas na porsyento ng taba sa katawan. Tandaan, sa lean bulking, marami kang kakainin dito. Pero, ito ay mula sa protein at complex carbohydrates. Bagaman bulking, meron kang iiwasang mga pagkain dito. Dito sa dirty bulking, mas madaling gawin ito kesa sa lean bulking. Dahil wala kang pinipili dito na pagkain. Ibig sabihin, kakainin mo lahat ng gusto mo at paborito mo. Sarap, di ba? Madalas ang gumagawa nito ay mga payat o sobrang payat talaga. Na hirap sa pagpapataba. Yun bang ang pangarap lang talaga nila ay tumaba kahit konti? Masaya na sila doon. Oo, pinapagawa ko rin ito sa mga ilan kong kliyente upang ma-motivate sila, lalo na kapag nagkaroon ng pagbabago sa kanilang katawan. Pero, madalas na ibinibigay kong payo sa mga nagdo-dirty bulking ay kainin nyo lahat ng gusto nyo nang may limit. Halimbawa, imbes na 3 slice ng pizza o kaya ng cake ang kakainin mo, 1 slice lang. Maaaring bitin ka dito. Pero kahit papaano, nakakain ka naman, di ba? Sa ganitong paraan, hindi sobra-sobrang taba ang tutubo sa iyong katawan. Dito sa dirty bulking, dapat mataas pa rin ang protein intake mo. Gaya ng nasabi ko kanina, anuman ang workout program ang gawin mo dito sa lean bulking at dirty bulking ay walang problema. Pero sana, isama nyo ang mga exercises na ito sa inyong workout program. Dahil ang mga ito ay mga compound exercises at maraming muscles ang tinatamaan nito sa isang exercise lamang. Mga exercises na nagpapataas ng ating testosterone upang mapabilis nito ang paglaki ng ating muscles. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing it. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. No, I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get